ang impeachment court ay hindi husgado at hindi po ebidensya ang tinitignan dyan. Ano pa po ang naging pahayag po nila? Hindi ito bound by technical rules of evidence. It's a numbers game. Isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman si Just Vlog at manggugulo na naman sa inyong mga buhay. Ang walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa ay muli po maghahasik ng lagim sa inyong mga telebisyon at cellphone kung saan man po kayo nanonood sa ating programa. Siyempre, bago tayo magsimula, hindi nating nakakalimutan na batiin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy po na tumatangkilik sa ating programa. Nanonood at pinagtitiyagaan tayo. Maging sa ating mga kababayan sa abroad, ang mga OFW na walang sawa po na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating programa. Just Vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayun bago tayo magsimula ng ating balitaktakan at pag-uusap, maganda yung ating topic Kung kayo po ay bago po sa aming channel, paki-like naman at subscribe at paki-hit na rin yung ating notification bell para updated po kayo sa mga videos na ia-upload po natin. Maganda po yung ating topic ngayong araw mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol ito sa mainit-init at nagbabaga. Mainit na usapin ito. Tungkol po dito sa impeachment. Ano ba to? Nakakain ba to? At tungkol naman dyan sa usaping impeachment, meron pong pahayag. Itong laging natutulog sa sesyon ng mga senador kapag mayroong session ng senador. Pero ito ay wala na po ngayon sa Senado. Ito ay dating senador po ito, mga kababayan. Mabuti, panoorin natin ito. Yung laging natutulog sa Senado. Hindi, joke lang yun. Pakinggan natin ang pahayag ni former Senator Franklin Drilon. Ito po yung video, mga kababayan. Tama yung tanong mo, Peter. Will there be sufficient number to convict? Will there be sufficient number to acquit? Notice, tatanong niyo po, hindi kayo nang tatanong tungkol sa ebidensya. Dahil ganun talaga. Hindi mo sinasabi, may ebidensya ba o may walang ebidensya? Ang impeachment court ay hindi po husgado. At hindi lang po ebidensya. Ang titingnan dyan, maniwala kayo sa akin na puro meron. Ganun talaga ang kalakaran dyan. Opo. Parang sabi nga nila. Sabi judicial process ito Kaya po ang tawag, senator judges. Yeah. Kasi senator judges, ang ibig sabihin, hindi po bound by the technical rules of evidence. Ang senador, pag sila po nagpasya. Pero that speaks volumes about our political, True. di ba? Na it all boils down to the numbers game. Numero lang ang usapan diyan. Yung ebidensya, secondary na lang 'yan. Correct or incorrect po? Correct. So yun po mga kababayan yung naging pahayag ni former Senator Franklin Drilon tungkol po dyan sa impeachment. Gusto ko lang balikan yung mga binitawan niyang salita mga kababayan. Sabi po niya, doon nga po sa tanong na will there be a sufficient number to convict? Will there be a sufficient number to acquit? Hindi po pinag-uusapan po dito, mga kababayan, ang ebidensya. Mga kababayan, ito ay dapat nating maintindihan. Sapagkat sabi nga, dito, ang impeachment court ay hindi husgado. At hindi po ebidensya ang tinitignan dyan.
Ano pa po ang naging pahayag po nila? Hindi ito bound by technical rules of evidence. It's a numbers game. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, ang pinag-uusapan po rito, hindi po ebidensya. Ito po kasi ay, mamaya, mapapanood po natin yung isa pang senador na meron ding sinabi tungkol dito. Pero dito muna tayo, mga kababayan. Kung kayo po, tatanungin namin, mga kababayan, kayo po ba ay sumasang-ayon doon sa sinabi ni former Senator Franklin Drilon? Paki-comment nyo naman po sa ating comment section kung tama po ba yung naging pahayag ni Franklin Drilon o mali. Paki-comment naman po, mga kababayan. At dito naman tayo, yung sinasabi ko po na isang senador. Meron din pong pahayag tungkol po dito sa impeachment. Mabuti siguro ay panoorin natin to. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability, not personal or partisan motives. Patuloy ko po na ipagdarasal at hihilingin ko na rin na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yun po, yung naging pahayag po ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, tungkol dito sa impeachment. Ano po yung sabi niya? Yung impeachment, anya, it's a political process. It's not a judicial one. Which is true, mga kababayan. Totoo po yun. Nananawagan nga po dito si Senator Jinggoy Estrada na sana magkasundo. Yun naman po ang panawagan ng INC. Doon nga po sa unang ipinapanood po namin sa inyo at narinig natin. Yun naman po ang gustong mangyari at panawagan ng lahat ng mga mamamayan at ang ating mga kababayan na magkaisa, magkasundo para po sa ikabubuti ng ating bansa. No, tapos na tayo doon kay Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. Humihingi din po kami ng reaksyon ninyo. Sa palagay nyo po, sa palagay po ninyo, parang ESPN po ito, sa Net25. Ano sa palagay nyo? Tama po ba si Senator Jinggoy Estrada dito sa sinabi niyang ito o mali siya? Paki-comment naman, mga kababayan. At bilang panghuli, mga kababayan, meron po kaming napanood sa Net25 sa programang Datos at gusto po naming ipapanood po ito sa inyo, mga kababayan. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Aminin man o hindi, naging malaking issue sa katatapos na senatorial race ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa gampani ng isang senador ang umupo bilang senator judge sa impeachment court. Sa 12 bagong senador na nanalo, 5 ang panig sa administrasyon, 5 sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at 2 sa masasabing kasama sa Liberal Party. Sa game of impeachment, kakailanganin ng 2/3 o 16 na senador para guilty ang verdict. Para ma-acquit o mapawalang sala si VP Sara, kailangan lang niya ang 9 na boto ng senador. Hindi pa malinaw ang posisyon ng ilang mambabatas, ngunit may mga inaasahang papanig kay VP Sara dahil sa mga personal na relasyon nito sa kanya o utang na loob sa kanyang ama. Kung magkukonvene ang kasalukuyang komposisyon ng Senado sa Hunyo para umupong impeachment court,
Matatapos ba nito ang proseso para makapagbaba ng hatol? Sakali mang katigan na magpatuloy ang impeachment proceedings sa pagpasok ng bagong kongreso, hindi ba lalo lang magkakawatak-watak ang hati na nating bansa? Ang impeachment ay isang political exercise at inilalarawan bilang numbers game. Ang move ng pro-impeachment ay mag-o-offer ng pakinabang ngayon at ang move naman ng anti-impeachment ay pakinabang sa hinaharap. At sa halip na guguli ng panahon sa paglutas sa mga seryosong problema, mauuwi na naman ang panahon sa pagsubaybay sa mala telenovelang impeachment hearing. Malilihis na naman ang issue sa dapat na harapin na mga problema ng bansa. Wala nang maiisip na solusyon sa peace and order, food security, job security, healthcare at edukasyon. Ako po si Juan de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. So yun po mga kababayan, napanood natin sa Net25 sa programang Datos kay Ma'am Weng de la Fuente. Malinaw po yung kanyang sinabi. Itong impeachment po, dalawa po kasi yan ang naglalaban po dyan, yung mga pro at saka anti. Ang mga pro, impeachment na gusto nila na ma-impeach. Sabihin na natin gusto nilang guilty ang pangalawang pangulo ay yung mga, abi nga niya na-ooperan ng mga pakinabang. Ngayon, siyempre nga naman, pagka may mga ino-offer na pakinabang, pabor sa kanila, doon sila pumapanig. Samantalang yung mga anti, yung mga ayaw sa impeachment, wag nang ituloy, ito yung mga para sa hinaharap ang kanilang mga iniisip. Para sa ikagaganda at para po sa kapakinabangan ng lahat sa ikauunlad ng ating bansa. Kung kayo po mga kababayan, saan kayo papanig? Doon ba kayo sa mga pumapanig na ma-impeach si BP Sara? O doon kayo sa mga ayaw at hindi pumapanig na ma-impeach si BP Sara? At kung napansin ninyo, mga kababayan, doon po sa Datos, para daw ma-acquit o para daw guilty ang BP Sara, ang pangalawang pangulo sa impeachment, kailangan lang 16 na boto. Yan po ay magmumula sa mga 24 senators, mga kababayan. At para naman ma-acquit, mapawalang sala ang Vice President, kailangan lang ng 9 na boto, mga kababayan. Ngayon, tignan natin. Batay po sa listahan po, ito ay sarili po naming opinion, mga kababayan Pakita namin sa inyo. Ito po yung listahan ng mga senador na 24. Okay? Dito po ay magkakaalaman. Magkakaalaman, mga kababayan. Kasi, ang nakikita po natin dito na sosuporta kay BP Sara ay itong mga senador na ito. Sana Pakikorek naman po kung mali po kami. Una, si Alan Peter Cayetano. Yan. Malamang yan ay kay BP Sara yan. Sapagkat noon pa man ay pro Duterte na po talaga yan. Sana Pangalawa, si Robin Padilla. Sigurado yan. Okay? Dalawa na. Sana Pangatlo, si Mark Villar. Sana Sigurado yan. Sigurado yan. Susuporta rin si Mig Subiri, mga kababayan. Nandyan din si Bongo. Lalo na ito. Die hard pro Duterte ito, mga kababayan. Sino pa? Nandyan din si Bato de la Rosa, mga kababayan. Si Senator Bato. Sino pa? Siyempre, nandyan si Senator Rodante Marcoleta. Yan nga po ang ipinaglalaban po ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Galing Sino pa? Pia Cayetano. Siyempre, mapanig si Pia Cayetano sa kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano. Itong mga binabanggit ko pong mga taong ito ay pro sa pagbabago, pagkakaisa at sa kauunlad ng bansa. Hindi pro kung sino, mga kababayan. Ito'y pumapanig sa tama. Siguradong
papanig din si Camille Villar. Yung dalawang Villar, alangan naman maghihiwalay yan, mga kababayan. Susuporta din yan. Kay BP Sara yan. At higit sa lahat, ay si Amy Marcos, mga kababayan. Sapagkat nanalo si Amy Marcos at kinilala po niya yan noong nag-speech siya pagkatapos ng proklamasyon na ang tumulong sa kanya ay walang iba kundi si former President Duterte at saka si BP Sara. At ito pa, meron pang dalawa. Meron pang dalawang senador, mga kababayan, na nakipag-meet and greet kay BP Sara mula sa alyansa. Hindi na natin sasabihin ng pangalan na sila ay si Ping Lacson at saka si Pia Cayetano, mga kababayan. Abangan natin. Abangan na lang natin yung mga susunod po na mga balita tungkol dyan. Pero sa ngayon, liyamado po. Liyamado. Ano to, sabong? Liyamado po ang susuporta po kay BP Sara dito po sa impeachment. Sabi nga doon kanina, numbers game po ito. Hindi po latagan ng ebidensya po ito. Yun po ang totoo. At sana matanggap ito ng mga kababayan natin. Hindi po pinag-uusapan ang ebidensya po dyan. Yun po yung aming pananaw. Ito istorya lang po namin. Sa inyo po, mga kababayan, ano po ang sa palagay ninyo? Guilty po ba si BP Sara o maa-acquit? Paki-comment naman po sa ating comment section. Bueno, mga kababayan, muli po, nagpapasalamat ang inyong lingkod, Just Vlog, sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay sa ating programa. Muli po, bumabati po ang inyong lingkod ng isang magandang araw saan man po kayo naroroon. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga OFW na nandyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa at magandang araw po sa inyong lahat.